We have just received this information kung bakit ganito po kaprangkahan ang press conference na ito. I have to publicly divulge here. Personally, I know and I have worked in some other projects related to anti-CPP, NPA, and DEF dito kay Colonel Marantan. But in a Yung bagong police chief dito. yung city director ngayon ng Davao City Police na pagdating ko pa lang sa airport ay kinumusta na ako, nandito ka pala sa Davao. Okay. Colonel Marantan now is the city director. At he is not being put here for no reason at all. Inilagay siya dito dahil may game plan. Kung naalala po ninyo, noong March 2023, tama po ba? March 2023, ay nagkaroon po ng massacre sa Negros Oriental, sa Pamplona, sa lugar, sa bahay mismo ni Governor Digamo. At ang involved doon, na itinuturo at kinasuhan, ay ang grupo ni Congressman Arnie Tevez. Ang nagsagawa po ng raid at extensive na paghabol sa mga armed group na involved sa massacre na yon ay si Colonel Marantan. But he was at that time CIDG NCR. Pero ipinadala sa Negros Oriental. The game plan was to adopt that kind of approach dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ano bang record ni Colonel Marantan as per public open source information? Si Colonel Marantan po ay involved sa maraming mga high level na mga madudugong police operation na may mga namamatay. Ito'y tinuturo siya na involved sa mga away na mga waiting lords sa Timonan, Quezon na ikinasawi na mahigit 10 sa isang rub out. Kapwa pa niya police. Kapwa police din ang involved at may ilang mga armed forces personnel na nadamay. At may Valle Verde Syndicate operations noon na ang pangalan niya rin ay lumabas. At rub out ang itinuturo. At ito'y involved dito ang Task Force Limbas. This is about anti-kidnapping operations and anti-carnapping. Dalawang units. At maraming mga reklamo sa kanya tungkol sa Waray-Waray Osamis Gang shootout sa Parañaque na may mga rub out allegations no less than human rights lawyer Jose Manuel Jokno. Ito yata si Shell Jokno. Shell Jokno. At kinasuhan siya. At timunan rub out at marami pa po, no? These are 5-6 pages. Na-dismiss po ito si Colonel Marantan at nakabalik. At mayroong mga lumalabas dito na nagmamanufacture daw si Colonel Marantan. Ayon sa mga impormasyon na ito, he can deny this ng mga fake warrant of arrest and fake search warrant sa kanyang laptop. Again, I fully disclose na kilala ko siya personally at di umano, mayroon siyang mga involvement sa ganito. In fairness to the officer, kay Colonel Marantan, he can deny and he can even make a statement or rejoinder of clarification. Bakit po namin ito ibinibring up sa press conference na ito? Because these are serious predicates. Mga batayan at salalayan po ito ng posibilidad ng madugo, marahas na paglusob at paggamit ng mga puwersa similar to this high-level, bloody, and very violent rub-out type allegedly na police operations na may mga namamatay involving kay Colonel Marantan. We're not saying na siya yung mamamatay tao. But sinasabi sa mga open source information na halos 8 na kaso na mga ito, puro allegedly ay violent and mga madudugong inkwentro balatbay. May linawin lang ako, no? Nung sa sinabi mo, nag-resign na po yan si Marantan noon dahil sa issue. Tapos, ibinalik lang siya para dun sa issue nung kay Tevez. Oo. That's correct. So talagang sinadya siyang ibalik. Nag-resign siya sa CIDG NCR because of the command responsibility ng kanyang mga tauhan. May ni-raid na madyungan sa Binondo at ang nawala ay hindi madyung set kundi mga Rolex. Yun. So nung binalik siya, doon nagkaroon na ng mga tanim-tanim, di umano. Okay? Tama si Brother Banatbay. At tinanong ngayon ang PNP kung si Colonel Marantan ba ay taga-Department of Agriculture. Dahil sa pagtatanim. Oo, pero sinabi naman nila na hindi. Kaya pinloating lang. Pero ang tanong dito,
Kasi hindi masyado nalinaw yun. Tumawag sa'yo yung nasa airport ka? Tinanong lang ako kung nandito ako sa Tinawagan ka dito lang, ngayon lang. Ngayon lang. Pagdating Oh, na. tinawagan ka. Hindi ka naman tinakot. Ay, hindi naman. Kasi si Magkakila- attorney, medyo iba yung Si pagtao. kay Torre yun. Kay Oo. Torre, may pagtakot ng konti. Diyan, hindi ka naman tinakot. Actually, ang sabi ni Colonel Marantan, we hope we can talk. I hope we can talk, ka Eric, you know, I am for justice. Sagot ko naman sa kanya, may exchanges naman. I am also for justice. Kumusta ka? May press conference kami Ang ngayon. galing niya. Jowa mo ba yun? Kasi ang bilis malaman na pumunta ka dito, ha? Pagdating mo, alam niya na kagad. At malamang pati kayo din at si Ma'am Lorraine ay namomonitor na dyan sa airport. Okay. Ang punto namin ni Sir Jay, briefly Sir Jay, pipasa ko sa iyo. Ibig sabihin po, in fairness to Colonel Marantan, he has the right to respond to this. Magkaroon ka ng panahon na ito'y pasubalian. Subalit, ang tanong ngayon ng taong bayan, are you part of the main game plan? Are you the missing variable factor to execute more violent, more bloody, and more destructive assault on the kingdom of Jesus Christ to terrorize the entire Davao City? Are you Nagtatanong ka lang. Nagtatanong kami. Oo. Ngayon, mabuti si Colonel Marantan, ganyan, ano? Ako, grabe, nasyak ako dun sa Senate hearing. Harap-harapan sinabi ni Nicolas Torre na gusto niya tumira rito yung isang buwan. Magdadala siya ng 1,500 na kapulisan, no? Alam mo, CPP&P yun. wala akong nakitang kasing bastos at kasing sinungaling na opisyal ng pulis o ng armed forces kaysa dito kay Torre. Imagine mo, sa harap mismo ng Senado, sasabihin niya na, hindi, lulusob kami riyan. Tapos, yun nga, sinabi pa kay attorney, it is going to be more bloody. Wow! Mr. Marcos, General Bronner, ikaw ang Armed Forces Chief. Sobra pa sa Wow! Speaking of Colonel Marantan, nagkandak po kami meron kaming interview kay Director General Bantag before, at isa sa mga sinabi niya sa amin na meron daw shoot to kill order sa kanya, at si Marantan din di umano yung inatasan para i-hunt siya. So, talagang makikita mo na yung reputation talaga nitong tao na ito ay talagang siya yung tagagawa ng mga, kumbaga, karahasan or yung mga hindi kayang gawin nung normal na mga pulis, siya yung, kumbaga, executioner. Kasama, according to DG Bantag. And di umano, si Marantan daw ay involved sa mga rob-out, shoot-out, kidnapping, abduction, fabrication of fake warrants, overkill, and excessive force. Now, ngayon, ang pinapanawagan ko lang sa kanya is binigyan ka ni Mayor Baste Duterte ng pagkakataon at hiningi mo yun sa kanya. Kaya sana naman, ipakita mo yun na talagang sincere ka kasi napakaganda at napaka-peaceful ng Davao. Sana kung inilagay ka dyan for a reason at sana naman gamitin mo yun sa tama. Kasi kawawa naman yung mga taga Davao. Ngayon, meron akong tanong sa mga lawyers natin pagdating po sa mga fake warrants. Paano po ba natin ma-distinguish or malalaman na ang warrant na kanilang pinipresenta ay peke? Okay. Thank you, Boss Dada. Why is he asking about fake warrants? Kasi madali lang gumawa ng mga peke, di ba ho? Yung sinasabi nilang golden hands. Meron din hong golden printer. So, baka sakali, all you have to do is, if you have the format, you make it, and then you can just make it, print it, and make it appear na yan po galing sa korte. So, for all of those out there who might be issued warrants, this is how you check. Tingnan ho ninyo yung dokumento kung meron ho siyang selyo. Kasi dapat ho... Dry seal? Yes, may dry seal yan dapat.
So, i-check ninyo. Kung photocopy yan, you ask for the original because they're supposed to bring the original of the warrant of arrest. And it has to have a dry seal. So, i-rub ninyo yan kung may dry seal. Tapos, Sa Latin. Kumbaga sa Mahjong. oh, yes. Sa Latin, no? Yes. Okay. And then, i-check din ninyo ang signatures ng mga tao na pumirma na nag-issue ng warrant of arrest. This is supposed to be issued by the judge. And then, i-check din ninyo saang korte galing ito o ang mga numbers ng courts. You can call the courts and check, meron ba talaga kayong na-issue na warrant of arrest? In this case, i-check ninyo yung case number, i-check ninyo yung caption, People of the Philippines versus ganitong tao. And then, i-check ninyo for what crime. Kasi kung hindi ho tutugma yan lahat, then there is a possibility that the warrant might have been manufactured or is fake. So, and then i-check nyo rin yung mga detalye ho. Bakit na-issue yung warrant? So, if it is for, let's say, because warrant of arrest for this and this case, you can also check, totoo bang may kaso na ganito? Because then, if there is really a case, then most likely that warrant of arrest might be true. But again, like I said, i-verify ninyo kung tutugma ba ito sa mga detalye na nasa korte. Pero, if hindi pa rin kayo sure, then this is where lawyers come in. You can call your lawyer. Call a friend na ho kayo niyan. Consult a lawyer immediately. But, however, do not ignore a warrant of arrest if it is there. Okay? So, you must be able to respond appropriately to a warrant of arrest, but to check it first kung totoo o hindi. Alright? Thank you. May information tayo na receive as we're doing this press conference before yung iba kong mga co-panelists will make some rejoinder na itong team ni Colonel Marantan ay may mga ready printers and ready computers na pwede nilang i-print out kaagad at di umano ay may mga kopya at pro format ng mga warrant of arrest or mga search warrants na gusto nilang ipatupad. So ito po ay delikado at iyon ang dahilan kung bakit nananawagan tayo. Dudugtungan lang ni Sir Jay. Ikaw muna. Kasi, total, malapit-lapit yung panakan eh. Gusto ko lang manawagan na talaga. Wala na ho kaming masusulingan, ulitin ko. Kaya, the only recourse na pwede namin gawin ngayon ay tawagan ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, EastMincom. Kung nanonood at nakikinig po kayo, Sir, General, Colonel, wala na ho magtatanggol sa amin dito sa mga pang-aabuso ng PNP. Diretsahan na ho namin sinasabi. Kasi mismong si General Torre na nagsabi. Nalulusubin niya. Nalulusubin niya kami. At hindi baling dumanak ang dugo. Ganon siya ka, ganon siya ka gaprutal, kahambog, kabastos. Kawalang walang modo. Bobo. No. I think he's very ignorant. He was ignorant about so many things, no? About the, what fugitive meant. I haven't seen. So ignorant. You're such an ignorant bastard. Wala pa akong nakitang general na kasing idiot niya. Yeah. Kaya manawagan po tayo sa mga kababayan nating mga kasundaluhan. Kung gusto nyo po na talagang mapagsilbi pa sa ating bayan at maiwasan ang isang madugong masaker, tulungan nyo na po ang KOJC. Mga mapapayapang tao ho itong mga ito, pero hindi nila i-give up ang kanilang bahay. Bahay po nila ito. Tama. Tsaka bukod doon sa AFP, Go ahead, Coach. wala na bang mga nasa posisyon ngayon na matataas na mga politiko na may concern sa nangyayari ngayon? Kasi parang napakatahimik na eh. Wala ba yung nasa taas? Kailan kagagalaw? Yung mga inaasahan nating mga politiko dyan, kasi po nakakatakot yung second wave na pagsugod. And meron tayong mga nakakausap na talagang hindi daw nila ibibigay ang KOJC. At ako nga po ay medyo nalulungkot nung naririnig ko yon kasi posible ito maging madugo. Yeah. Magiging madugo na ito. Sana merong kumilos dyan na nasa taas na inaantay namin na makapangyarihan, baka naman po pwede na kayong gumitna.
bukod sa AFP. Kasi napakabait ng mga tao dito, kaya lang syempre ang mga taong mababait, pagka talagang inabuso nyo at sagad-sagad na, they have no choice kung hindi lumaban. Coach Oli, natin. Boss Dada, panawagan na natin, excuse Boss Dada, mga kababayan, babalik ko lang sa iyo. Ang nag-retire na pala si General Almerol. Sir Jay, mga kababayan, ang Area Commander ng Armed Forces of the Philippines sa Eastern Mindanao Command ay si Lieutenant General Luis Rex Bergante. Matino ito na opisyal, kilala ko ito. Galing ito sa TRADOC. Ito yung Director ng Training and Doctrines ng Army Command sa Tarlac. I happen to give some lectures doon sa kanila sa Knowing the Enemy. General Bergante, sir, bilang pinakapinuno ng Armed Forces sa Territorial Area Command ng Eastern Mindanao covering Davao Region, please intervene and call upon the PNP leadership in Davao Region na magunos dili, not to intervene in their operations, but to prevent them from going beyond and above the law and violating and abusing the law against civilians. Number 2, ang pinaka-immediate territorial unit na nandito po, mga kababayan, ay 10th Infantry Division. Ang division commander, I think, ay si General Hambala. General Hambala, sir, marami ka mga opisyal dyan na kakilala namin. Ang mga NPA po, ipinagtabuyan na natin at dinurog. Huwag po nating hayaan na mag-recruit muli ang NPA dito sa mga ginagawang pang-aabuso, pananakit at paglapastangan ng mga pulis sa civilian population sa Davao. Please don't allow this to become a recruitment and breeding ground again of communist terrorism ang itong rehiyon na ito. So General Bergante, General Hambala, hindi po kami nananawagan para pakialaman niyo ang police operations. I-intervene niyo po ang kanilang gagawing hindi naaayon sa batas and intervene to protect the people and to defend the government from lawless elements pretending to be police officers. Laruhin po natin yung sinabi ni Coach Oli kanina na hindi na po papayag yung mga taga KOJC na mangyari ulit yung June 10. Ibig sabihin, nag-abide naman sila sa lahat ng mga gusto ng pamahalaan, pati ng mga kapulisan. Ilang beses, 20 times na nag-operate ang NBI, walang naging problema. Pumayag din sila doon na makapasok ang PNP noong June 10. Dito sa compound, wala silang nakita. Ngayon, pinipilit pa rin nila na nandito si Pastor Kibuloy sa loob para ma-justify yung mga checkpoints na nandiyan dyan, yung mga nakapalibot na pulis, yung mga naka-full battle gear ng mga kapulisan at yung mga walang mga nameplates. Ngayon, wala pong armas ang mga taga-KOJC. Wala po silang armas na pwedeng makasakit sa tao. Itklaruhin po natin yun kasi isinoli na po nila lahat. Hindi na po sila papayag na lapastanganin nyo ulit yung kanilang karapatan. Lalaban po sila sa inyo. Ang gamit po nila is yung faith nila at saka yung pagmamahal nila dito sa kanilang blood, sweat, and tears na ipinundar sa kanilang mga ari-arian. Kaya nananawagan kami sa otoridad na wag naman sanang mangyari yung mga matitinong mga nandito masaktan or mamatay dahil lang dun sa inyong personal na greed. Meron lang po ako idagdag sa sinabi ni Coach Oli tungkol doon sa kasi meron nung interview si Vice President Sara Duterte na sinabi niya nga kung bakit daw ginaganito yung KOJC because of perpetuation of power. Ibig sabihin, yung nasa taas daw ay medyo praning na. Anything na threat para sa kanya, kailangan mawala. So yun po ang sinabi at suporta ni VP Sara Duterte sa KOJC. Kaka-interview lang po na I think nilabas po yan ni MJ Montihar po. Siguro dagdagan ko lang for the last time kasi nanawagan na rin tayo sa AFP. Siguro manawagan na rin tayo sa social media. Kasi paglusob dito at mangyayari po yan, ila-live po, nakahanda po ang taga-KOJC. Ila-live nila yan. Posibleng ibablock yan at hawak naman ng itong mga pulis kung anumang gamit. No? Pag live,
kung merong sa inyo, sa mga ating nasa social media, mga kaibigan, i-live nyo rin. Ikalat nyo, tawagan nyo yung mga pulis, tawagan nyo yung mga abogado, itawagan nyo yung mga AFP, mga kakilala ninyo. Tulungan po natin ang KOJC. Nang sa ganon, kumalat lahat bago maputol yung kanilang paglalive. Kasi I'm sure ipuputulin yan. Dahil inagaw nga Sumugod sila, tinalian yung mga mangmang na walang kinalaman sa kaso, tinutukan ng baril, walang warrant of arrest, walang pangalan. Hindi nga natin alam kung yan ay mga pinalaya lang sa preso o mga NPA yung mga sumugod na yan. At hindi na sila talaga papayag kasi sila po ay takot dahil doon sa, eto nga si Marantan di umano, may ugaling tanim. Tanim bala, tanim baril, tanim lahat. At nagawa na ito doon sa Tebes de Gamo at maninirahan dito 1,500 na pulis isang buwan. Hindi ko alam kung sila ay magtitinda ng pares or anong hahanapin nila, anong gagawin ni Tory dito. But definitely, one thing for sure, hindi na papayag ang taga KOJC. Tulungan po natin maikalat agad pagka na-live nila. Ma'am Lorraine? Yeah. Thank you, Sorry. I think that there are mas may sinister pa na plano dito, no? So I look past Torre and Marantan and Marbil and all of that, and I see the president. This is who I see. He is the one behind all of this. Yung pagkamkam ng mga assets ng KOJC, yan siya at saka yung mga kasama niya. And again, we're going to talk about the elephant in the room. We're going to talk about the cocaine addiction di umano of this president na merong eyewitness. So yung sinabi kanina ni Banat ni Coach Oli na praning. No, this is one of those symptoms of a cocaine abuser. One among a million deplorable and unfortunate symptoms of someone who is in the grip of a substance abuse disorder that makes him unfit to lead. So may I also please talk to yung mga matitino pa na PNP, retired or active. I know a lot of you. I respect so many of you. So many of you are my closest friends, are our closest friends. And I know that you are men and women of honor. And I know that you gave your life to this institution. You willingly gave your life to this institution. At nakita ninyo maraming namatay na mga kasama ninyo, mga tao ninyo na willingly gave up their lives for the PNP to have enjoyed their highest trust ratings under President Rodrigo Roa Duterte. And now, what do you think? You think we still trust you? Diba? So may I please ask General Fillmore Escobar, for instance, General Danao, all retired, for instance, and the active, I cannot talk because this administration is praning. May I please ask that you speak out for this institution that you gave your life to, and for most of all, for this country that we know you love and you gave your life to. Sister Nori, would you like to have some rejoinder on this? At kung may gusto ka ring idagdag na pag-uusapan. Maraming salamat kay Eric at maraming salamat sa inyo sa panel ngayon at yun nga, yung suporta nyo si KOJC dahil nga sa ating nababalitaan may informasyon sa muling paglusob o yung Oplan Parokya 2 ng mga kapulisan. At salamat din sa lahat ng suporta. At yun nga, yung na-mention nga ni General Torre doon sa Senate, yung 1,500 ang maninirahan dito, hindi lang po yan, ang gusto ko lang pong ipaabot, yung bang harapang kasinungalingan ng mga general, kung magawa nilang ganun sa harap ng Senado, tapos pagkatapos ng hearing sa Senate, binakiusapan ni Senator Bato kung ano bang assurance nila na hindi na sila mag-agitate dito sa Kingdom of Jesus Christ o hindi na sila, yung lahat ng nangyari ng mga past days, hindi nila gagawin. Pero ginawa pa rin nila. No? Yung kagaya ng pag-attack nila uli sa Tamayong. So kumbaga, wala talaga silang sinusunod na batas. Lawless at sinungaling yung mga namumuno sa atin. So ano bang maaasahan natin? Ano pang maaasahan natin dun sa mga alagad ng batas? Sila mismo
nagsisinungaling at sila mismo ang lumalabag sa batas. At yun nga, sa ginawa nila noon, balik-balik na natin napapag-usapan, lawless, no? Walang justice. Kagaya nung harapan lang sinabi na aatak sila uli. Yun na nga, narinig na namin actually. 1,500 ang luluso. Ba't hindi na sila aalis? Dito na talaga sila maninirahan. Halughugin nila yung buong lugar. Para bang hindi na nila inalughog 4 na beses na. Hindi lang yun, hindi na sila magsaserve ng war. Invasion na yun. They are already invading us. Invasion na talaga yun, harapan na sinabi nila. Hindi lang shoot to kill ang order dahil nga may patong na si Pastor. Sobra na ang mga nangyayari. Ma'am Nori, one thing more, no? Paulit-ulit yung paglabag mismo nila ng batas and they don't care. No, it's very flagrant, it's very brazen, harap-harapan. Like Ma'am Nori said sa Senate nga, no, paulit-ulit yung pagsisinungaling nila. Tapos sinabihan na sila ni Senator Bato, wag ganyan, magsuot kayo, magtawag kayo magmask. Nagbigay siya ng orders niya, pero while the Senate hearing was going on, tumuloy pa rin sila, no? Naglusob na naman sila. So, walang kahihiyan itong mga ito. Hindi sila nahihiya or wala silang plano na susunod sa batas. Wala. Doc Lorin, natatandaan ko po yung hearing na yan sa Senate. Si Sister Nori, sinabi po niya or nag-request po siya sa otoridad na haharap po si Pastor Apollo Kibuloy sa korte sa Pilipinas. Pero ipangako nyo na walang mag-i-intervene na foreign entity or US, hindi mag-intervene ng US. Hiningi po ni Sister Nori yung confirmation sa kanila. Mangako sila. Sumagot po ang PNP chief ng malayo doon sa inire-request ni Sister Nori. So ito'y patunay na yung theory ng extraordinary rendition ay buhay na buhay. Kasi hindi kayang mag-commit ng PNP na kayang protektahan si Pastor Apollo Kibuloy sa ibang lahi. Kaya sige, kasi kadada yung punto na yan, may valid point na nire-raise yan. Call of the President kasi yan. So kaya ang pananagutan sa pangingialam ng Estados Unidos sa nangyayaring panggigipit at pagpaparalisa sa organisasyon ng Kingdom of Jesus Christ at sa kaguluhan na nagaganap sa ating bansa, tama po, hindi makapag-commit ang Philippine National Police sapagkat instrumento lamang sila ng presidente para ipatupad ang kanyang pagpapakatuta sa Amerikano. So ano pong 3 major points dito na pumasok? Number 1, ang kaso ni Pastor ay hindi lamang po domestic interest ito. At mamaya ililinaw yan ng ating mga abogado. Ito po ay interest na rin ng Amerika para pakialaman po ang nakikita nilang mga political influence and forces sa Pilipinas na hindi nila nakokontrol. And for that, naka-align si Pastor Kibuloy dito sa mga puwersa ng political influence ng mga Duterte. And si Pastor inahabol din nila sapagkat lumawak ang influence sa Amerika. Kaya ang freezing of assets kanina na lumabas, tatanungin natin ang mga abogado, ex parte po ito, arbitrary, walang due process. Nag-investigate sila pero ang ginamit nilang folder and basis ay ang ginamit sa Amerika at ginamit sa Pilipinas. At ito, sabi ni Attorney Torion, ay illegal, arbitraryo, sapagkat wala pang court conviction ang mga naturang mga tao ay kinukumpiska o pinaparalisa ang kanilang mga accounts and assets. Number 2, alam natin na ang mahabol kay Pastor hindi lang FBI para paralisahin ang kanyang world network of growing influence at mga paglawak ng kanyang organisasyon. Ano pa po ang umahabol sa kanya? Yung OFAC ng US Treasury Department, Office of Foreign Assets Control. Yung OFAC po ay parang counter-terrorism, counter-financing. At ito yung kanilang ginamit upang i-influence ang Anti-Money Laundering Council. Mantakin ninyo December pa ang DOJ nagpetition. So balit hindi nila pinaalaman ang mga naturang mga tao, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI at sino-sino pa, at basta naglabas na lang biglaan ng arbitrary decision na kinokonpiska o pinapa-freeze nila temporaryo ang mga assets and accounts. Number 3, kaninong interes po ang pinanindigan ni Marcos dito sa interes na usapin sa paghabol ng Amerika kay Pastor? Interes po nila at ng Amerika. Interes ni Marcos at ng Amerika sapagkat si Marcos po ay nagiging instrumento
ng panibagong paghahari ng Amerika sa ating bansa upang manumbalik ang neo-kolonyal o ang kanilang panibagong pangungolonya sa Pilipinas. At dahil dyan may mga bagahe si Marcos, perang ninakaw ng kanilang pamilya na nakatago at naka-frozen din sa Amerika, ang kanyang pangungunyapit sa poder na hindi siya mahuhulog habang sinusuportahan sa ng Amerika at hindi siya makukudita o ano pa mga banta sa kanyang kapangyarihan na nakasandig sa Amerika. At pangatlo, isasakripisyo si Pastor at ang mga Duterte para mawala ang political threats nila both ng Amerika at ng mga Marcos. Ang lahat ng ito nakakagulat sapagkat more than 60 accounts yata ang pina-frozen ex parte. Ibig sabihin walang hearing, summary proceedings kaagad, nagdesisyon at walang due process at ngayon ay nakabinbin po ito na para bagang lulumpuin na nila ng walang proseso ng tamang batas. At dahil dyan, titingnan natin ang reaksyon ng ating mga legal team ng Kingdom of Jesus Christ at ng iba pang mga opinion ng abogado natin. Magandang gabi po sa lahat, no? Halos po ako nahulog sa bangko kanina nung nalaman ko when I was interviewed by another media outfit kanina umaga, and I was informed na meron daw freeze order na inisyu ng Court of Appeals, and I bluntly told him I am not aware of any such move, no? Because I clearly remember that if you will base it under administrative matter on anti-money laundering law, that can only be filed today, and within 24 hours the Court of Appeals can issue it, no? And it is ex parte indeed. But I could not believe that the case filed by Blenda Portugal on Anti-Human Trafficking Act under Section 4A of the said law can be made as the sole basis. Kasi ang sabi lang naman niya doon, wala namang dates na siya ay pinatinda ng mga OTAP, siya yung caroling. And the requirement of the law is that there must be reasonable, sufficient relation between the unlawful activity under the Anti-Human Trafficking Act and the monetary instruments as well as properties which were acquired by reason thereof. So, itong reasonable relationship between the unlawful activity and the instruments as well as properties acquired by reason thereof, hindi ko sukat ma-connect. Kasi paano yung caroling, pagtitinda ng mga OTAP na hindi naman naka-state kung magkano yung nakita sa pagtitinda ng OTAP at saka caroling, doon sa mga properties na nakalista doon, pati eroplano. Oo. At saka mga assets pa ng SMNI. So, kumbaga, must be other bases. Kaya ang sagot ko na lang, no comment ako dyan. Gusto ko talagang makita yung complaint na na-file at saka yung order. At nung na-interview po yung spokesperson ng DOJ, dun ako muntik na talaga nahulog sa bangko. Kasi ang basis pala nila ay yung mga kaso na na-file doon sa United States of America. Kaya pala. Tapos, ginawa yung basis dito. Interesting ito. Can criminal acts committed in the United States of America be made as the legal basis for the, asset forfeitures and asset preservation orders in the Philippines? No? And can there be a reasonable relation that can be established between the alleged illegal acts in the America in the acquisition of the plane, in the establishment of SMNI, in the acquisition of the assets of the KOJC, which are multi-millions, etc., etc. Ito yung reasonable relations. And I hope and pray that when we file a motion to lift these orders, freeze orders, the Court of Appeals will listen to us. Certiorari before the Supreme Court questioning the finding of probable cause. Both remedies we are looking at pending the receipt of the official copy of the order
issued by the Court of Appeals. Maraming interesting legal issues dito, pero ang suffer po dito agad-agad yung mga napakaraming employees ng SMNI na hindi muna masweldohan. Yung mga marami pong mga empleyado ng KOJC po at mga workers po na kailangan ng pagkain araw-araw, ilan po silang libo pong tao na umaasa po ng pagkain mula sa KOJC. Yung mga kabataan sa yung mga scholars ni Pastor. Correct. No, na umaasa lamang dito po sa suporta ng KOJC. Pasensyahan na po, wala po kayong maasahan muna ngayon ng KOJC at kawawa naman itong mga inosenteng mga tao, thousands po ito na magsasuffer because of this order, but we have no other recourse except to avail of legal remedies that are with us, and we hope and pray that justice would still be there when we file the motions to lift or we opt to file a petition for certiorari. Objection, Your Honor. De, question lang, sir. Dalawa yun eh. Una, di ba parang sinasabi, binasihan nila yung kaso sa Amerika. Yun ang sabi ng spokesperson ng DOJ. Yes. Si Utoy. Opo, Si yung... Utoy. Admitado ako, mas pogi siya sa akin po. Okay. Pangalawa pong tanong, di ba kung may separation of church and the state, yung pagbebenta nila, pagkakaroling, that's a work. I mean, part ng church work, di ba? Church duty nila yon. Kaya nga, first time ko yun, hindi pa na-file ata yun sa Catholic Church ng ating Republika eh. Pwede ba tayo magdemanda sa pangongolekta ng ibang church? Ganun ba yun? Ganun ba ang dating nun? Kaya nga, marami pong interesting issues po dito. Tsaka, kasi kung legally, ang mabasihan lang sana is yung Anti-Human Trafficking Act ni Blenda Portugal dito. If you will read that law, criminal forfeiture would only happen if there is already conviction. May conviction na dapat. Dito, wala pa ngang trial. Nagpa-file pa nga tayo ng motion to quash. Meron na. Yun nga pala, galing pala sa United States of America yung basis nila. I look forward to the day that we will appear in court and argue on the legal basis by which they rely upon in the filing of this petition.